Magandang gabi po sa ating lahat at linggo na naman, October 5. So lumipas na naman ang isang linggo at darating na naman ang isang linggo pa. Bago tayo mag-pray, basa tayo ng Bible. Dito tayo sa 2 Corinthians chapter 5 verses 14 to 20. Sabi dito, ang pag-ibig ni Kristo ang naghahari sa amin, sapagkat natitiyak naming may isang namatay para sa lahat. Kung kaya't ang lahat ay maibibilang ng patay. Namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay wag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Kaya ngayon, ang pagtingin namin sa bawat tao ay hindi na batay sa sukatan ng tao. Noong unay ganoon ang aming pagkakilala kay Kristo, ngunit ngayon hindi na. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristo. Ibinilang niya kaming mga kaibigan at hindi na kaaway at pinagkatiwalaan niya kami upang maglingkod nang sa gayon ang mga tao ay maging kaibigan rin niya. Ang ibig sabihin, sa pamamagitan ni Kristo, ang mga tao ay ibinilang ng Diyos na kaibigan at hindi na niya tinatandaan ang kanilang mga kasalanan. At kami naman ay inatasan niyang ipamalita ito. Kaya nga, kami mga sugo ni Kristo, ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin. Kami nakikiusap sa inyo alang-alang kay Kristo, makipagkasundo kayo sa Diyos. Yun. Galing na message, no? Kahit makasalanan tayo, ay bumaba pa rin ang Panginoong Hesus para sa atin. At kung tatanggapin natin siya bilang Diyos at tagapagligtas natin, tayo'y kaibigan niya. At hindi niya na matatandaan at hindi niya na tinatandaan ang ating mga kasalanan. Panahon na para tayo ay lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Pray tayo. Lord, salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po, hindi ka nagkukulang. Salamat po sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Ikaw ay mabuti at tapat sa amin kahapon, ngayon, bukas, at magpakailanman. Inaamin namin na kami ay makasalanan at alam namin na ikaw ay pumarito upang iligtas kami sa aming mga kasalanan. Hindi sa anumang mga gawa namin kaya kami naligtas, kundi ito ay isang biyaya na nanggaling sa iyo. Salamat po, kami ay humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, sa mga nagawa naming kasalanan sa pamamagitan ng aming pag-iisip, sa aming salita at sa aming mga nagawa. Salamat po, O Diyos, sa isang linggong dumaan sa protection mo, sa provision mo. Salamat sa mga bubong na natutulugan namin, sa mga pagkain na iihain sa aming hapagkainan, maging sa aming higaan na aming natutulugan. Salamat sa trabaho namin, sa pinagkakakitaan namin, sa kalusugan namin. Salamat sa mga nag-aaral. Salamat sa iyong pag-iingat sa amin sa buong isang linggong lumipas. Salamat po, nakabayad kami ng mga aming mga takdang bayarin. Sa darating na namang isang buong linggo, kami po ay proteksyonan mo. Holy Spirit, cover us, protect us. Ilayo kami sa masama, sa tukso, sa gulo, aksidente. Pakaingatan kami sa araw-araw naming mga gawain at mga lakarin. Salamat po sa iyong kabutihan. Sa pamamagitan ng pananalangin, mapalapit kami sa iyo. Salamat po muli sa iyong kabutihan at katapatan. Lahat ng papuri ay ibinabalik namin sa iyo sa pamamagitan ng aming tagapagligtas at tanging pangalan na nasa ilalim ng langit, kundi ang Panginoong Hesukristo. Salamat po. Amen. Welcome na naman sa panibagong isang buong linggo. God bless us all po.